alas 12, lunchtime, o di kaya may extra ka lang pera. Kaya gusto mong kumain sa medyo malamig at medyo sosyal na lugar. Kaya minsan, nagagawin ka dito. Ops, tama na. Masama nagkikipag-away. Paparapakyaw. O kaya dito, nasigurado ako na nung bata ka pa lang, sabik na sabik ka ng kumain ng Chicken Joy. Ngayon, natapos man ng kainin tong Chicken Joy at Jolly Fries at inumin tong Coke Float, so ano na dapat ang kasunod? Ganito na lang ba dapat? O ganito, sigurado ako, karamihan sa atin, pag nasa loob ng bahay, ay matik, lilinisin or at least liligpitin yung pinagkainan para hindi mahirapan yung mag-uurong mamaya. At kapag hindi mo ito ginawa, naku, baka ito marinig mo. Ano ba yan? Hindi mo pa ba niligpit yung pinagkanan mo? Ang aming experiment ay nakabase sa isang theory in social psychology called social context theory, which emphasizes the behavior is heavily influenced by the social and environmental context in which it occurs. It suggests the individuals adapt their behavior based on the specific situation they're in, rather than displaying consistent behaviors across different contexts. Sa conceptual framework na ito, ipinapakita natin ang behavior ng pagliligpit ng pinagkainan ay may pinag-ugatan sa kultura ng Pilipino. Malaki ang respeto natin pagdating sa konsepto ng pagkain at ng hapag. Kaya ganun na lamang ang ating pagpapahalaga sa ating nakagisnan kapag tayo ay natapos ng kumain, ay atin itong liligpitin. Kaya naman, sa pag-aaral na ito, ay titignan natin ang konteksto ng pagkain sa labas. Kung may pagpapatuloy ba nating mga Pilipino ang gantong gawain, simulan natin ito sa pamamagitan ng dalawang tanong. Una, nagliligpit ka ba ng pinagkainan mo sa bahay? Apo. Kasi po, ako po yung naghuhugas po tsaka nagliligpit ng pinagkainan po sa bahay po namin. Opo. Kasi po mag-isa lang po ako sa bahay kaya po, ayun po. Sa bahay naman po kasi parang hindi naman po kami sabay-sabay kumakain. Like, kung sino yung kakain na, kumain na. So, syempre, ayun, kung ako lang kumakain, parang nagkukusa na ako na ligpitin na siya and hugasan na rin. Kasi wala naman kaming katulong. So, kami lang din maglilinis ng mga pinagkainan namin. Ligpit po ba kayo ng pinagkainan sa bahay? Oo? Nililigpit, tsaka diretso na sa paghugas para wala nang masyadong gawin pagtapos. Yes po. Ang pangalawang tanong naman ay, nagliligpit ka ba ng pinagkainan kung ikaw ay nasa isang fast food restaurant? Usually hindi na po, pero minsan po, kapag po hindi nagmamadali, nagliligpit po ako. Yes po. Para po mas mapadali po yung mga trabaho ng mga crew po. Yan po. Yung sinisinop lang yan. Tapos para, like, nilalagay lang namin sa isang area sa table para madali na siyang kunin yung glue. Nililigpit po ba yung pinagkainan niyo sa fast food or pag kumakain sa labas? Okay po, thank you po. Nililigpit, tapos pagka may kasama din, sinasama ko na rin na ligpitin sa kasama, tapos ibibigay din sa cleaning station nila. Minsan, kasi pag trip ko lang ganun, or kapag may kasama ko, usually nililigpit namin talaga. At para sa kaalamang natin lahat, ipapakita namin sa inyo ang criteria sa pagpili. Kung ang kalahok na iyon ay nagliligpit ng kanyang pinagkainan. Una, kailangan ang lahat ng pinagkainan ay nasa loob ng isang service tray. O kung wala namang tray, ay dapat ito ay maayos na nakapatong at nakaayos sa table. Una sa aming datos ay ito. Isang grupo ng mga estudyante at makikita naman sa kanilang table na hindi nila niligpit ang kanilang pinagkainan. Ito naman ang isang magandang halimbawa ng pagliligpit kung saan nakalagay sa tray ang lahat ng kanilang pinagkainan. Ito, medyo okay sana. Kaso lang, yung mga cups ay hindi nakalagay sa loob ng tray. Ito din, sayang, nakalabas kasi isang cup. Pero at least, jolly as maaliwalas paningin. Ito, katulad din nung kanina, pasok ito sa criteria namin dahil nasa tray yung pinagkainan. At ito pang isa na pasok sa criteria namin. Hindi lang nasa loob ng tray lahat, pinagpatong-patong pa niya yung mga plato. Good job kung sino ka man. Ito, walang tray.
pero nakuha naman niya yung criteria 2, kung saan pinagpatong-patong nila ang mga plato. Yan, may dalawang nagligpit sa dulo. Pero di ko alam kung narinig ata kami. Pero ayun, pasok pa rin naman sila sa data. Dahil hindi naman nila alam yung criteria namin. Nako, si kuya, sayang din. Lagi na lang yung mga baso nagpapahamak sa kanila. Sa kabuuan, 7 out of 41 or 17% of participants lang ang nagligpit o nagsinop ng kanilang pinagkainan. Nangangahulugan na may weak attitude ang mga Pilipino pagdating sa ganitong disiplina ng hapagkainan sa konteksto ng pagkain sa mga fast food restaurants. Ang aming ginawang social experiment ay hindi gaano pang napag-aaralan ng masusi at maaari pang mas papalawak pa ito ng mga susunod na researchers na hawak nito. At ayan mga kapatid, ang aral natin sa araw na ito. Ako po si Jello Cruz na nagsasabing ang ating kultura ay hindi lamang sumasalamin sa ating mga nakagisnan o nakasanayan. Maaari din itong makita sa ating hapagkainan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako'y uuwi na. Malamig na tubig. Sili. Boy, edit na. Edit na. Ako pa tayo nasa chat. Wala. Suka. At bago ang naisda. Ikaw ba ba? Wala ba sa tingin lang tayo? Bakit? Nakatagal sa papel around Balones, taputa pang pako. Wala, dumiretso yung manibela. Dumiretso yung manibela. Gumalaw. Sorry ma'am kung naririnig mo man to. Nasa Pampanga na po kami. Tawad sa nakatulak. Buwan. La, di nagliligpit. Di nagliligpit. Dita ka na. Pambati nito. Happy birthday.